Magandang araw, Malacanang Press Corps. Nananatiling masigla ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Iran. Ito ang binigyan diin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna na nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa pangunguna ni Secretary Tez Lazaro, tiniyak ni Iranian Foreign Minister His Excellency Seyed Abbas Araghchi ang ligtas at mapayapang pagdaan ng Philippine-flagged vessels, energy sources at lahat ng mga Pinoy sa Strait of Hormuz. Malaking bagay ito para sa Pilipinas dahil masisiguro nito ang kaligtasan ng mga Pinoy na dadaan sa lagusan at mapapanatili rin nito ang kasiguruhan sa supply ng enerhiya sa bansa. Matitiyak din ito ang tuloy-tuloy na delivery ng langis at fertilizer supplies sa Pilipinas. Sa gitna ng kaguluhan, nananatili pa ring on top of the situation ang pamahalaan upang masiguro ang kapakanan ng taumbayan. Makakaasa po ang bawat isa na ang Pangulo ay mangunguna sa lahat ng mga hakbang upang mapanatili ang supply ng langis sa bansa. Bilang pagkilala sa ating sakripisyo, aprobado na ang Special Benefits Package para sa ating mga bayaning OFW na nagbalik bayan. Ito'y alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit mismo ang tulong ng buong pamahalaan sa mga kababayan natin na kinakailangang umuwi dahil sa gulo sa Middle East. Sa ilalim ng specialty package ng pag-ibig, maaari nang ma-access ng mga kwalipikadong OFW ang kanilang pag-ibig savings kung kakailanganin. Ibig sabihin ay pwede nang i-withdraw ng mga qualified beneficiaries ang 100% ng kanilang regular savings kasama ang employee share, employer share at dividends earned kahit hindi pa sila umabot sa 20-year maturity. Maaari na rin nilang i-withdraw ang aabot sa 100% ng kanilang modified pag-ibig 2 o mas kilala sa tawag na MP2 savings, kasama na ang kinitang interes bago pa man ang 5-year maturity nito. Pwede ring mag-avail ang mga nasabing OFW ng 3-month moratorium sa kanilang pag-ibig housing loan payments na walang dagdag na interes o penalty. I-extend na lamang ang loan term ng 3 buwan, walang dagdag na babayaran. Ayon sa Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Aliling, napapanahon ang benefits package na ito upang makabangon ang ating mga bayaning OFW na lubos na naapektuhan ng tensyon sa gitnang silangan. Bayanihan para sa ating mga kababayan, iyan ang nais ni Pangulong Marcos Jr. para siguruhing walang Pilipinong maiiwan sa kabila ng mga hamon na sama-sama nating hinaharap. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos ang paggamit ng Pilipinong pangalan para sa 131 isla at bahura sa Kalayaan Island Group na matatagpuan sa Palawan at West Philippine Sea. Noong March 26, nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang Executive Order No. 111 na siyang nagpapatibay sa pamamahala at pagpapahalaga ng ating bansa sa ating mga nasasakupan. Ang nais ng Pangulo, tawagin sa sariling pangalan ang mga teritoryo ng Pilipinas para isulong ang ating pagkakakilanlan. Isa itong hakbang na naaayon sa existing maritime laws and policies at nakabase sa rekomendasyon ng National Maritime Council upang isulong ang soberanya ng Pilipinas, isang bagay na buong pusong pinagtatanggol ng pamahalaan. Ipinag-uutos din ng nasabing EO sa National Mapping and Resource Information Authority ang paggawa ng mga bagong mapa at chart na nagpapakita ng mga opisyal na pangalan. Bukod dito, gagamitin na rin ang mga opisyal na pangalan sa pagtuturo sa mga paaralan sa ilalim ng DepEd, CHED at TESDA at maging sa mga opisyal na dokumento at komunikasyon ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Nananatiling matibay ang paninindigan ng pamahalaan na ipaglaban ang ating mga nasasakupan gamit ang payapa at wastong pamamaraan. Sa atin, sa bawat Pilipino, ang West Philippine Sea at mga kapuluan ng kalayaan sa Palawan.
Naway maging hakbang ito tungo sa mas malawak na pagsulong ng ating pagkakakilanlan bilang nagkakaisang bayan. At bago tayo magtapos, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang pangunahan ang oath-taking ceremony ng Vice Mayors League of the Philippines o VMLP National Executive Officers. Aabot sa mahigit 40 Vice Mayor ang nakatakdang manumpa kay Pangulong Marcos Jr. mamayang hapon sa Malacanang bilang mga bagong halal na opisyal ng VMLP. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.